Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video mga katindahan, ayan, nakikita nyo ba? Yan ang ating mga bagong datingan na paninda na pinamili ko sa kay Kumaring Divisoria. Ayan. So, tama kayo mga katindahan. Yung ino-open ko na yan ay mga plasticware. Sasabihin ko nga sa inyo kung magkano ang mga puhunan ng bawat isa niyang ating mga napamiling mga paninda. At the same time ay kung saan ko siya napamili, kung sang stall number, anong pangalan ng tindahan na pinamilhan ko diyan sa Divisoria, di ba? Taray! So, since ina-unbox pa naman natin yung mga laman nga, yung mga paninda natin na yan, i-chika ko muna sa inyo kung gaano ang inabot na ng binayaran ko diyan sa pagpapatracking natin. Ayan. Lahat ng yan, mga katindahan, yung ino-open natin is umabot siya ng 1,800 pesos. Oh my God. Diba, mga katindahan, masyadong mahal ang pagpapatracking. Kasi ang sabi nung nakausap ko is yung box na medyo malaki, yung isang box, kasi malalaki naman yung box, diba, is 300 ang isang box. Yan, which is parang masakit sa damdamin dahil masyadong mahal. Mas mahal pa yung pinamasahe ko papunta mula dito sa probinsya hanggang Divisoria, which is 1.5 lang compare mo doon sa tracking, di ba? Kung tutusin, pwede naman sana siyang i-hand carry, ganyan. Pero syempre dahil wala tayong magagawa dahil pinatracking natin yung ating paninda, tsaka mahirapan din naman tayo magbit-bit-bit-bit niyan, di ba? Napakarami niyan. I don't know kung sadyang ganun ba yung singilan, pero medyo para sa akin bilang isang biyahera, bilang isang maninda is mahal yung ganun singil. Okay, so pero hindi na kami nagpa-discount kasi charge to experience na lang dahil nga wala rin naman kaming ibang mapapadalhan that time nung namili ako, kaya yun. So simulan natin sa medyo maliliit na item. Eto mga katindahan is yan, baonan siya, tapos meron siyang division. Yan, baba tayong konti. Meron siyang division. Yan. Ang kuha ko dito is 25 pesos ang isa. Yan. So, 300 itong isang dosena. Okay? Yan. So, 25 lang, diba? Pwede ko itong ibenta ng 40 hanggang 50 pesos. Ito mga katindahan. Paunan din to. So, may mas maliit pa dito actually. Yan. So, dalawang klase siya. Transparent. Yan. So, itong medyo maliit, small siguro to, tapos itong medium is 13 pesos ang isa. 13. Yan. So, diba? Pwede ko itong ibenta ng 25 pesos. Mura na yan sa 25. Tapos, ito naman, yan is 18. Ang puhunan niya, 18. So, bibenta ko ng 30 pesos. Next, mga katindahan is yung ganito. Yan. Baonan siya. Ito siya. So, iba to dun sa kanina ha. Yung kanina medyo maliit. Yan. Pero 25 din yung kuha ko sa kanya. Tapos, iba din yung brand nun. Iba rin to. Yan. So, mas malaki to ng bahagya. Pero ang puhunan niya is 25 lang din. Yan. Meron tatlong kulay lang pala itong mga katindahan. Yan. Siga-apat. So, 300 din yung isang dosena niya. Next natin mga katindahan ito. Dalawang size yung kinuha ko na to. Isang small at saka ito medium. Yan. So, dalawang size siya. Okay. So, ito ang kuha ko dito is 22. 22 lang. Tapos ito is 35. Yan. Mas malaki siya. Yan. Ganito siya. Oh. So, tig isang dosena yung kinuha ko niyan. Lagay ng sabon. Ang ganda niya kasi yung laki. Yan. So, ito yung 22, ito yung 35. So, ito, pwede ko ito ibenta ng 40 hanggang 50 pesos. Tapos, ito naman is 60 hanggang 70. Diba? Ang ganda. Ito naman mga katindahan, canister. Yan. So, kita nyo ba? Yan, oh. Ganyan yung sukat niya. Maliit lang yung pagkabilog niya. 9 pesos ang isa nito. Yan. So, kayo na lang mag-times kung magkano. Isang dosena. Yan. Diba? Ang ganda. So, sa 9 pesos, pwede na itong na ibenta ng 15 hanggang 20 pesos. Next, mga katindahan nito. Ang ganda nito. Yan. Parang aesthetic yung kanyang kulay, di ba? Yan. Ang kuha ko dito ay
Ano, 20 pesos lang. May kasama na siyang kutsara. Yan, storage canister nakasulat. Yan, so mataas siya, oh. Yan, ganyan siya. Ang sukat niya. Tapos, may kutsara siya sa loob. Ganda, diba? Yan, so, yun nga, 20 pesos lang. Diba? Pwede natin siyang ibenta ng 40 hanggang 50 pesos kasi mataas siya. Madaming mailalagay dito. Tapos, maganda pa nga siya. Hindi siya common na nakikita dito sa mga natitinda dito sa amin. Wala. Doon ko lang ito nakita sa TV. So, yan. Alright. Kumuha din ako ng kaldero mga katindahan. Ito kasi, ang size niya is number 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, number 3 yung kinuha ko. Maliit lang ito. At ang puhunan na isa is 250. Tinanong ko naman yung si supplier kung pag-anim ba yung kinuha ko is mas mababa pa. Hindi. Ganun din yung price niya. Kaya, tatlo lang muna yung kinuha ko para kasi masyadong malaki yung puhunan niya. Kaya, mahirap pagka dinamihan agad natin. So, diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga katindahan. Nakapakunti-kunti lang as much as meron tayong stocks. Diba? Yung tatlo lang, o diba? Laki-laki nitong tindahan. May kaldero ako. 3 peraso nga lang. So what? Diba? Kung 3 lang stock natin. Hindi naman nila alam eh. Next mga katindahan na yan. Storage box. Yan. So, 40 liter yung capacity nito. Nitong box na to. Yan. So, kumuha lang ako ng 3 peraso mga katindahan. 150 ang isa nito. Diba? 3 pwede na. 3. Ito yung takip niya. 3 din. Ito mga katindahan, hanger. Yan. Isang gross ito. Yan. Yung medium size to. Pangalawa kasi sa ano. So, ang kuha ko dito is 450 ang isang gross. Yan. So, ang isang gross is 12 ang laman. So, parang 12 dozen siya. Next mga katindahan ito. Yan, 10 kilo ito. 10 kilo ito mga katindahan na puro mga ipit sa damit yan. So, dito kasi 160 ang 1 kilo pero parang mas best ko sa kanila bumili. 10 kilos. So, nakatipid tayo ng 100 pesos. Malaking bagay na yun mga katindahan dahil pambayad na natin kasi yun sa tracking eh, yung natitipid natin. Kumbaga, kaysa sa dito pa natin siya binili is doon na lang para mas marami pa tayong item na may dadagdag dun sa mga pinamimili natin, di ba? At saka ang kagandahan nga doon is hindi siya common kung ano yung nandito na paninda sa bayan, hindi siya yung binibenta rin natin. Ganda kasi yun. Gandang factor yun. Eto mga katindahan, kumuha ko ng maliit na blue jug, yan, 110 ito. Parang dito sa amin is parang nasa 130 yung ganito. Yan, so kumuha ko ng 6, di ba? At least kahit pa paano, mas nakamura tayo ng bahagya. Naman yung malaki mga katindahan, yung malaki, yung regular size ng pang mineral water na nabibili natin, yung mga blue jug. Yan. So yung ganito kalaki is 130 ang kuha ko kay supplier ng ganito. Di ba 130 lang? Pwede na. Next mga katindahan na to. Ito yung water jug. Yan. So 120 ang kuha ko dito, ang isa. Yan. Ito siya mga katindahan. Yan. Mabebenta ko na to dito ng hanggang 200 pesos. Diba? Meron akong 80. At ito naman mga katindahan yung mas malaki kaysa dun sa nauna. Yan. So, 170 ang puhunan nito. Yan, diba? Bale, 6 liters na yung kaya dito. Yan. So, ito yung maliit kanina at ito naman yung malaki. 120, 170. Yan, so, di ba? Ito, may nabenta na kami nito kahapon, 250. Next, mga katindahan ito. Sobrang cute nito. Gandang-ganda ako dito, mga katindahan. Maliit lang siya, mini jug, super mini lang siya. Pwede siyang hand carry ng buyer. Yan, so pwede rin siyang ilagay sa bag. 55 lang, di ba? Pwede ko ito ibenta dito ng 120. Yan. Naka-sealed pa siya. May plastic pa siya, so ganyan siya. Very simple. Diba? Jug lang siya na ganyan. 55 lang. Diba? Mura. Ang ganda. So, yan nga. Nandito na tayo sa bilihan ng mga plasticware. At ipapakita ko sa inyo kung saan kami namimili. Dito kami namimili ng tita ko, nanay ko, kapatid ko. Lahat kami dito kami namimili sa Kimberland. So, ayan. Kimberland Enterprise. Tapos, dito siya matatagpuan mga katindahan. Yan yung Divisoria. Kita nyo ba yan?
gilid to ng Divisoria Mall or likod kasi nasa may Divisoria Public Market yan. So dito sa may gilid niya makikita nyo landmark. Itong ano ba yan, parang tulay siya, yan, tulay yan. Tapos dito lang siya sa gilid. Ang street nito is Lapisari Street, yan. Tapos ito yung mga paninda nila. Yan, so plasticware, yan, lahat ng plasticware dito meron sila. Yan, so kumuha tayo ng ganito box, storage box. Etong black mas mura, 150 yung bigay nila. Ito 220. Yan, so doon tayo mas mura. At yan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!